Pangulong si Ferdinand Marcos. Ano kaya ang mga planong ito? Bakit nagulat at natakot ang iba't ibang bansa? Si Pangulong Ferdinand Marcos ay isang negosyante ng mga ginto bago pa man ang World War II. Siya ay dalubhasa sa mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga trading pagdating sa mga ginto. Masasabi talaga nating ekspertong-eksperto ang dating Pangulo sa larangang ito, mga kaalam. Ang dating Pangulong si Marcos ay alam din ang katotohanan patungkol sa World War II loot. Kilala rin bilang Yamashita Treasures. May inilibing noon sa Pilipinas kasagsagan ng pananakop ng mga Hapon. Si Adolf Hitler at General Tomoyoki Yamashita ay sinakop ang iba't ibang bansa at ninakawan ang mga ito. Pagkatapos ay inutusan ni Yamashita ang mga sundalong Hapones sa Pilipinas na gumawa ng mga bunker sa ilalim ng lupa sa isang buong isla. Doon ay dinala nila ang napakaraming nako na ginto at iba pang kayamanan sa Pilipinas. Ito ay nilibing nila sa daang-daang underground bunker. Ang dating Pangulong sa Ferdinand Marcos na nakipaglaban din bilang isang sundalo noong World War II ay naging pinuno ng gerilya laban sa mga Hapon. Siguradong mayroon siyang lubos na kaalaman sa tinatawag na Yamashita's Treasure na itinago sa Pilipinas bilang isang sundalo. Malaki ang tsansa na alam niya kung saan nakatago ang mga yamang inilibing sa Pilipinas. Kanyang naisip na kinakailangan niyang gumawa ng isang tiyak na kilos hinggil sa mga kayamanang ito na nakatago sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ito ay upang magamit para sa pagyaman o pag-unlad ng bansang Pilipinas, para na rin magamit ng tama at hindi maangkin ng masasamang tao na gustong kontrolin ang buong mundo. Ngunit may batas na inilabas ang International Court of Justice sa The Hague, Netherlands patungkol sa 900,000 metric tons na mga ginto na nawawala. Ito ay sa panahong World War II na ninakaw ni Hitler at Yamashita. Bilang aksyon sa International Court ay naglabas ng isang utos noong 1946 na ang lahat ng nag-aangkin ng kayamanang ito ay bibigyan ng 30 years upang mahanap ang kanilang mga ginto. Bukod kay Ferdinand Marcos ay alam din ng iba't ibang makapangyarihang tao sa buong mundo na ang mga ito ay nakatago sa Pilipinas. Ang 30 years na palugit ng International Court ay matatapos sa taong 1976. At idineklara naman ni dating Pangulong Marcos ang martial law taong 1972. Alam ni dating Pangulong Marcos na kinakailangan niyang ipahayag ang martial law upang maprotektahan ang napakalaking yamang ito na nakabaon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Isa rin ito sa kadahilanan kung bakit niya idineklara sa bansang Pilipinas ang ganitong protokol. Alam niya at alam ng mga pinuno ng buong mundo na nalalapit na ang pagtatapos ng pag-angkin ng kayamanang ito sa taong 1976. Bukod sa pakikipag-ugnayan sa Malaysian government na Ninoy